Isa na rin marahil ito sa mga hindi ko malilimutan na karanasan bilang isang taong may kakatuwang kakayahan. Hindi na iba sa akin ang makakita at makadama ng mga bagay na hindi maipaliwanag o sadyang walang logical na eksplanasyon. Nakita ko na rin halos ang iba't ibang uri ng mga hindi pangkaraniwang nilikha, mula sa mga hindi matahimik na kaluluwa hanggang sa mga elementong nakatira sa mga bahay o mga lamang lupa. Ngunit sa lahat ng nakita ko, ang kwentong ito ang patuloy na nagbibigay sa akin ng kilabot sa tuwing maaalala ko. Marahil sapagkat isang malapit na kaibigan ang sangkot dito. Isang kaibigan na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. At kasama sa misteryo ng kanyang pagkawala ay ang hiwagang nababalot sa mga pangitahing aking huling nakita. Noong taong 2005, buwan ng Oktubre, huli kong nakita si Ron, isang kaklase sa kolehiyo na naging kasamahan ko rin sa trabaho. Masaya siyang kasama, mabait, matulungin at higit sa lahat, makarisma sa mga tao. Dala na rin marahil sa lahi niyang may pagkatisoy sapagkat purong Espanyol ang kanyang ama. Marami ang nagkakagusto kay Ron, lingid sa kaalaman ng lahat, pati pala mga di maipaliwanag na mga nilalang. Tandang-tanda ko pa isang araw, bago siya nawala, biglang dumating sa aking bahay si Ron. Humahangos, tila hinahabol ng kung sino at wala sa sarili. Nang makalma isang sekreto ang sinabi sa akin ni Ron, na hindi ko makakalimutan. Kati, ayaw niya akong tantanan, natatakot na ako, pahayag niya. Ha? Sino? May nadiskrasya ka sigurong babae, no? Pabiro ko pang tanong. Subalit na natiling seryoso si Ron at alam kong hindi siya nagbibiro. Yung babaeng nakatira sa puno ng mangga sa may likuran ng bahay ko. Ayaw niya akong patahimikan. Di ba nakita mo na siya nung magpunta ka sa bahay ko? Kanina pagising ko, hindi lamang siyang nasa loob ng kwarto ko. May iba pa siyang mga kasama. Mga tauhan daw niya. Ipinakukuha na niya ako. Umiibig daw siya sa akin. At ako daw ay gusto niyang maging asawa. Ayokong sumama sa kanya, Kati. Ayoko. Namumulang sambit ni Ruth. Halatang takot na takot. Natigilan ako. Alam ko kung sino ang babaeng tinutukoy ng kaibigan. At hindi yun isang pangkaraniwang babae lamang. Isa siyang lamang lupa na nakatira sa matandang puno ng mangga sa may likuran ng bakod ng bahay ni Ron. Ilang beses ko nang nasulyapan ang nilalang na iyon, bagamat tao ang katawan, iba naman ang mukha niya. Matutulis ang tainga ng lamang lupa. Makikipot ang kulay abong mga labi at may mga matang sakop halos ang kalahati ng buo niyang muka. Wala siyang saplot subalit napakakintab ng balat. Tila pinintahan ang buong katawan ng pilak. Isang tipikal na itsura ng mga gaya niyang mga lamang lupa na nakatira at naghahari sa matatandang puno sa paligid. Ilang beses na rin nagkasakit si Ron dahil dito. Ayon sa mga gagamot na aming napuntahan, isang reyna daw ang naturang babae at hindi sinasadyang nagkagusto kay Ron. Gusto raw kunin ng naturang lamang lupa ang kaibigan ko upang maging kabiyak sa ilalim ng lupa. Sa madaming beses ng pagtatangkang ipaputol ang puno ay walang nagtagumpay. Halos lahat ay nagkasakit. Hindi pa man nagagalaw ang puno ng mangga. Napaisip ako. Dumito ka na lang kaya muna Ron, aloko. Nakakahiya naman, Kati. Isa pa baka kung anong isipin ng parents mo. Sagot niya. Pero batid kung wala na siyang ibang mapupuntahan. Doon ka muna sa guest room sa ibaba. Wala namang tumutuloy doon. Isa pa, mas mahalaga ang kaligtasan mo. Higit sa sasabihin ng sino man. Kilala ka naman nila dito sa bahay. Ako nang bahalang magpaniwanag. Paniniguro ko. Doon ko lamang nakitaan ng bahagyang pagkalma si Ron. Medyo nalis na ang pangamba niya sa mga mata. Bago ko pa man ipinakita kay Ron ang guest room upang siya naman ay makapagpahinga, ay hinubad ko ang suot kong kwintas na may palawit na krus. Bigay yun sa akin ng isang pari sa isang simbahang aking napuntahan. May ilang taon na ang nakakaraan. Naikwento ko sa pari ang aking kakaibang kakayahan. Iniabot niya iyon sa akin. Protection ko daw laban sa sama. Hindi ko rin hinubad mula noon. Pero ngayon, alam kong mas kakailanganin iyon ni Ron sa kanyang laban. Maghapong natulog si Ron sa guest room. Halos hindi na nga kumain. Natawa ko sa kaibigan ko. Halatang matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapagpahinga ng payapa. Madalas daw kasi ay ginagambala siya ng babae sa puno ng mangga sa tuwing siya ay nagpapahinga sa loob ng kanyang silid. Kung hindi man daw alugin nito ang kanyang kama, ay kinakalmot siya sa iba't ibang parte ng mukha at katawan. Iyon palang dahilan
kung bakit laging may hindi maipaliwanag na galos o sugat si Ron sa maamo nitong mukha o katawan. Kagagawa ng isang nilalang na nanghihingi ng pansin at pag-ibig sa kanya. Kinagabihan, Ron, kain ka muna ng dinner. Tawag ko sa guest room. Mag-aalas 8 na kasi ng gabi. Kami na lang dalawa ang hindi pa kumakain. Walang nagbukas ng pinto. Ilang beses pa akong kumatok at tumawag, subalit walang Ron na lumabas ng silid. Agad kong pinakuha ang susi sa aming kasambahay at binuksan ang guest room. Isang madilim at malimig na hangin lamang ang aking nabungaran. Nang buksan ko ang ilaw ay wala na roon si Ron. Magulo ang kama, tanda ng masarap na tulog ng aking kaibigan. Subalit wala na siya doon. Walang bakas na siya ay lumabas ng kwarto. Walang nakakita ng isa man sa mga kasambahay ko sa kanyang paglabas ng kwarto o buhay. Ang pagtataka ko ay napalitan ng pagkakaba nang mapansin kong may mga bakas ng putik sa puting sahig ng silid. Ilang mga bakas ng paa na matutulis ang dulo ng aming nakita. Mula sa bintana ay tumungo ang mga bakas sa may gilid ng kama. Yaya, pakibuksan ang gate. Lalabas ako, bilis. Nataranta kong utos sa aming katulong. Madaming bagay na naglalaro sa aking isipan. Subalit may parang nagbulong sa akin kung nasaan ang aking kaibigan. Mabilis kong nailabas ang malaki kong sasakyan noon naman ay hindi ko gaanong gamay imaneho. Dala na rin siguro ng matinding pag-aalala kung kaya halos lumabag na ako sa batas trapiko sa sobrang pagmamadaling makapunta sa bahay ni Ron na ilang milya lang naman ang layo mula sa amin. Ilang minuto pa ay mabilis kong narating ang kanyang bahay. Patay ang ilaw at madilim ang buong lugar. Kumatok pa ako sa apartment ng kanyang landlady upang manghiram ng susi ng bahay. Idinahilan ko na lamang na napag-utusan ako na Ron. Mabilis naman iyong inabot sa akin ng kanyang landlady. Ilang beses na rin naman kasi ako nakita ang 3-story townhouse na iyon ni Ron sa isang private subdivision sa Valenzuela City. Pagbukas pa lamang ng pinto sa salas ay kinilabutan na ako. Isang hindi maipaliwanag na amoy na nakakasulasok ang bumugad sa akin. Mahamog at malamig din ang temperatura sa loob ng bahay kumpara sa mainit na panahon sa labas. Agad kong minuksan ang ilaw sa buong kabahayan. Wala si Ron kahit saan mang parte ng bahay. Nasa aktong naghahalughog ako nang mapansin ko ang mga maputik na sahig mula kusina papalabas ng kanyang likod bahay. Kagaya na yun ng mga bakas ng paa na nakita ko sa loob ng aming guest room. Bigla akong napatakbo papalabas ng backyard sa townhouse unit ni Ron. Magubat pa kasi ang likurang bahagi ng townhouse. Hindi pa naaayos. Walang Ron na sumagot o nagpakita man lang sa akin. Natigilan ako. May napansin ako sa katawan ng puno ng mangga kung saan nakatira ang babaeng lamang lupa. May kung anong kumislap doon na humagip sa gilid ng aking paningin. Nang lapitan ko yun, ay doon ako napaiyak ng gusto. Nakasabit na kasi doon ang kwintas kong cross na ipinasuot ko kay Ron kanina lamang upang magamit niyang protection. Huli na pala ang lahat. Naging huli ang aking pagdating. Tuluyan na siyang nakuha ng babaeng lamang lupa. Nawala na si Ron na parang isang bula. Mula noon hanggang ngayon ay nasa list of missing persons